Sa video na ito, tatalakayin natin ang 6 na pinakamagandang pickup truck sa Pilipinas ngayon na masasabi mong pinakamagandang gamitin sa off-road adventure ride, for business, utility, sa long ride at sa pang-araw-araw na service. Dahil sa mga katangian ito na napakasulit, reliable at napaka-durable, na may kasamang modern specs and features na rin. Yan ang alamin natin kasama ng mga kabuang presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka lamang po dito sa akin channel, baka mag-ibigin po mag-click yung subscribe button pati ng notification bell para naman ma-update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Ford Ranger. Isa sa pinakainahangaang sasakyan ng mga Pilipinong naghahanap ng trailer at adventure ride ay itong Ford Ranger. Mula sa American automaker na Ford Company, ang Ford Ranger ay pinapanatili ang capability at versatility mula sa kalsada hanggang sa trail. Mababato at malulubak, at mula nung una itong inilabas sa merkado ng Pilipinas, naging kasangga at partner na ng marami sa pang-araw-araw na pamumuhay. Lalo na sa pagninegosyo, itong pickup truck ay maaasahan sa hakutan, outing, gala at kahit saang camping site. At ngayon sa bagong pag-update nito ay mukhang mas magugustuhan mo pa lalo. Ang bagong architectural design ng Ford Ranger o tinatawag na T6 platform ng Ford Ranger ay nasa ikalawang henerasyon na ngayon. Nilabas ito sa bansa noong 2022 sa panibagong estilo at may kakayahang mid-size na pickup truck na may maraming advanced technology features na inilagay dito. Ang pinakabagong anyo at itsura nitong pickup truck ay nakakuha ng mas pino at eleganteng frontal face sa pinakabagong signature design ng Ford Company sa mga utility vehicle nila, tulad ng bagong C-clamp headlamp at isang matapang na full black front grille ay inilagay din sa bagong Ranger. Kasama rin sa mga update dito ay ang pagtaas ng truck at wheelbase na kung saan ay pinapanatili ang pagiging off-roader at pinapalakas ang capability nito sa malulubak na kalsada. Ginawa ng Ford Philippines ang Ford Ranger na may 5 trim level at may 8 distinct variant na pagpipilian, kabilang ang Ford Ranger XLS 2.0 liter turbo 4x2 manual transmission na pinaka low-end variant ito, ang Ford Ranger XL 4x4 manual transmission, ang Ford Ranger XLX 4x2 automatic transmission, ang Ford Ranger XLT 4x2 automatic transmission, sinundan naman ng Ford Ranger Turbo Sport 4x2 automatic transmission, ang Ford Ranger Turbo Wildtrak 4x2 automatic transmission. Sinundan nito ng Ford Ranger Turbo Sport 4x4 automatic transmission, habang ang pinaka-top variant naman ang Ford Ranger Bi-Turbo Wildtrak 4x4 automatic transmission na nakakuha ng pinakamataas na maximum output at maraming gamit na advanced technology. Ang lahat ng mga variant ay may 2 opsyon sa powertrain engine. Ang unang klase nito ay pinapagana ng mapagkakatiwalaang 2.0 liter na single turbo EcoBlue diesel engine ng Ford. At ang pangalawang opsyon naman ay ang 2.0 na Bi-Turbo EcoBlue diesel engine. Ang pagkakaiba ng dalawang ito ay makikita sa performance at sa fuel economy. Kasama din sa mga opsyon nito ang 6-speed manual na transmission para sa low variant at 10-speed automatic naman para sa mas nakatataas na variant nito. Ang lahat ng klase mula sa pinakamababang uri nitong Ford Ranger ay nagdadala ng pare-parehong diesel na makina. Nagkakaroon lang ng pagkakaiba sa mga performance output na kung saan mas binibigyang kumpiyansa ang mas nakatataas kumpara sa mas mabababang uri. Kaya kung prepared mo ang pinakamahal na variant nito na Ford Ranger 2.0 liter turbo Wildtrak 4x4 automatic transmission sa halagang 1,910,000 ay magkakaroon ka na. Ngunit kung satisfied ka na sa isang hindi ka mahalang variant nito at kahit papano ay magbibigay na rin sa iyo ng kaginhawaan sa pagsakay, sa halagang 1,249,000 pesos ay magkakaroon ka na. At para mas maging kumpleto pa, babahagi na rin natin ang kabuuang detalye ng makina nito. Itong Ford Ranger ay pinapagana ng 2.0 diesel engine, 4-cylinder 16-valve at dual overhead camshaft, at naka-turbocharge na ang ibig sabihin ay magbibigay pa ng extra power o lakas na hindi sinasakripisyong fuel. Mas bumibilis pero mas tumitipid. Dahil dito, mas mamamaximize ang fuel efficiency.
Naka Euro 4 compliance na rin kaya eco-friendly. Itong bagong Ford Ranger ay kayang gumawa ng maximum output na 167 horsepower hanggang sa 207 horsepower sa kada 3,500 to 3,750 RPM. Samantalang ang maximum torque naman nito ay kayang mag-produce ng 405 Nm hanggang sa 500 Nm at nagpapalabas ng 1,750 to 2,000 RPM. Batay na rin sa ilang nakagamit, ito ay kayang tumakbo sa bilis na 180 km/h at may fuel tank capacity na 80 liters. Sapat lang din para sa malalayong biyahe na kumukonsumo naman ng 12 km/l. At itong Ranger ay isang klase ng off-roader. Yan din naman ang ipinagmamalaki nito. Kasi kahit anong klase ng kalsada ay kayang pakisamahan sa pamamagitan ng mga reliable na suspensions nito na double wishbone at lip spring with coil spring suspension na pati sa malulubak o mababato ay kayang daanan. Higit pa dyan ay ginamitan din ng makakapit na tubeless tires na may kabuang sukat 225/65R18. Nakabalot ito sa mga alloy mags habang pinapanatili ang makapit na pagpiprenos sa pamamagitan naman ng mga naka-ventilated disc type na brakes nito. At ang iba pang bahagi nitong modelo ay magugustuhan mo din. Hindi lang sa external design maging sa platform nito na very usable package na kahit anong dami, laki ng mga bagay na dadalhin mo o ikakarga mo dito ay pwedeng-pwede. May malawak na rear cabin para sa malalaking gamit at sa iba pang mga bagahe. Isa pa, ito rin ay may 5 seating ang capacity at kayang magkarga ng 845 to 900 kg na maximum load. Itong bagong Ford Ranger ay may bagong features din na pangkaligtasan at pangseguridad. Mas minalawig ito kumpara sa dati. Nilagyan ng mga bagong advanced safety sense para mas maging ligtas ang pagsakay. Gaya na lamang ng forward collision warning system. Isang sistema na nagpapaalala tungkol sa isang nalalapit na banggaan sa pamamagitan ng pag-detect ng mga biglaang humihinto o mabagal na paggalaw ng mga sasakyan na nasa unahan. Ito ay gumagamit ng radar, laser at camera para i-scan ang daan habang ikaw ay nagmamaneho. Kabilang din dito ang lane keeping assistant na kung saan pinapanatili nito ang pag-andar ng sasakyan sa loob lamang ng lane o posisyon na kung saan ito kasalukuyang gumagalaw. Meron din itong kasamang rear cross traffic alert. Isang driver assistance system naman na nagpapaalam sa driver kung may paparating na sasakyan mula sa magkabilang direksyon kapag ang sasakyan ay nakatalikod at umaatras palabas ng parking space. Ito ay tutunog at kusang hihinto. Sinamahan na rin ito ng blind spot monitoring system. Ang blind spot monitoring ay isang vehicle-based na sensor device na nakakakita ng iba pang sasakyan sa gilid at sa likuran habang nakasakay ka dito. Ang mga babala ay maaaring visual, naririnig, nanginginig para madaling maiwasan ang sagian at banggaan. At ang isa pang advanced safety features nito ay ang ADAS. Sa tulong ng ADAS o tinatawag na Advanced Driver Assistance System ay maiiwasan ang anumang aksidente, pagkamatay o pinsala sa mga pasahero ng sasakyan o kahit sa mga pedestrian. Sapagkat itong ADAS ay kinukumpleto ng mga sistemang ito gaya ng pedestrian detection at avoidance system na kusang hihinto kapag may biglang tumatawid. Meron din itong kakayahan para ma-detect ang mga traffic sign. May kasama rin itong automatic emergency braking at blind spot detection. Kabilang din sa mga pangkaligtasang bagay na meron sa modelong ito ang mga dating safety features na gaya ng airbags, seatbelts, crash sensor, front and side impact beams, parking sensor at anti-lock braking system. Sinamahan din ng electronic brake distributor at brake assist. Bukod pa dyan, dinagdagan din ng mga kamera gaya ng 360 camera para mas makita ng kabuuan ang paligid nitong sasakyan. Ay hill start at downhill na rin itong kasama na magagamit naman sa matatarik at mabubundok na kalsada. Ang ilan pang bagay sa modelong ito pagdating naman sa interior ay magugustuhan mo din. Gaya ng mga automatic adjustable seats, may rear center armrest, foldable at naka-leather ang cover nito at ma-enjoy mo talaga ang pagsakay. Lalo na sa pinalamig na aircon system nito na may auto climate control system. May mga kasamang bottle and cup holder at wireless charger. Di keyless entry ang top variant at may adaptive cruise control system. Ang sistema naman nito ay otomatikong inaayos ang bilis ng sasakyan para itugma sa bilis ng sasakyan sa harap.
Ibig sabihin, kahit hindi mo natapakan pa ang accelerator pedal ay kusa na itong aandar, gagaya sa takbo at bilis ng nasa harap na sasakyan. Ang bagong Ford Ranger ay hindi rin pinabayaan pagdating sa mga entertainment o libangan sa loob nitong sasakyan. Makikitang malaking sukat na portrait-oriented 12-inch infotainment system sa dashboard panel. May kasamang Apple CarPlay at Android Auto na rin, kasama ang USB and auxiliary input, mga speakers sa front and rear para sa magandang audio sound system, at Bluetooth connectivity. Para sa ilan pang bagay na nakapaloob sa modelong ito, ang FM and AM radio, naka-voice control system sa ilang function at touchscreen ng monitor. Siguradong hindi ka maiinip kung ikaw man ang magiging pasahero nito kahit sa mahahabang biyahe dahil sa mga sistemang nakapaloob sa modelong ito. Ang kabuuang sukat nitong bagong pickup truck ay may kalakihan din. Hindi hamak na katatakutan din sabayan ng maliliit na sasakyan sa kalsada. Ang ground clearance itong modelo ay umaabot ng 235mm. May taas ito na 1,884mm at lapad na 1,918mm. Habang ang kabuuang haba naman ito ay nasa 5,370mm. Ang kasalukuyang presyo nitong modelo ay umaabot ng 1,249,000 pesos mula sa pinakamababang uri nito hanggang sa pinakamataas na variant na umaabot ng 1,910,000 pesos dito sa bansa. Toyota Hilux Conquest. Ang Toyota Hilux ay isa sa pinakasikat at kilalang pickup truck segment dito sa bansa. Maraming pakinabang ang modelong ito, lalo na kung sa hakutan mo gagamitin ay tiyak na hindi ka bibitinin. Sa lakas, tibay at tatag din kasi ng pagkakagawa dito at laki ng espasyo na pagkakargahan ay talagang magugustuhan ng kahit na sino man. Well, ngayong taon konting update lang tayo sa modelong ito. Sa pinakabagong pormahan nito, mas naging brusko at mas gumwapo ang napaka-machong dating nito ngayon. Ganyan siguro mailalarawan ng modelong ito, ang Toyota Hilux Conquest, isa sa pinaka-top variant para sa kanilang segment na Toyota Hilux pickup truck body. Unang-una mo dito mapapansin ay ang napakalakas ng dating na rugged accent. Ang buong itsura nito ay napapalibutan ng chunky matte black accent na parang bull bar. Mula dito sa front face at mga side fairings na fender cladding ay ternong-terno, kaya tuloy mukhang fully set up na din ang datingan. At ang mga ilaw din nito ay bumagay. With clean and sharp naman ang looks, naka-LED type ang headlamp, pati na din ang daytime running light. Naka-enclose naman ang fog lamp nito sa ibaba ng garnish cover na matte black, pangaragdagan sa pormahan pa nito. At pagdating naman sa side portion, makikita ang dual sport tires na may malalaking sukat, halatang pangsabak sa kabundukan, mababato at malulubak na kalsada. Kasama na ang naka-alloy wheel na mags nito na sobrang attractive din talaga. May kabuang sukat ito na 265 by 60R18. Bagay lamang din yan sa laki ng sukat ng buong body figure nito. Meron na rin itong side step board sa magkabilaan. Mga naka-matte black na din ang mga door handles mula sa harap at likuran nito. Naka-matte black na rin ang built-in sport bar nito, kaya hindi mo nakakailanganin pang magpakabit niyan aftermarket. Pagdating naman sa kabuang detalye ng makina, itong Hilux Conquest ay pinapagana ng 2.8 liter diesel engine 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft engine na sinamahan ng nozzle turbo with air-cooled intercooler system. Para sa mas malakas na hatak at arangkada, maging pati sa napakahabang biyahe ay tiyak na sulit at hindi basta-bastang mag-overheat. Nakakonekta naman ito sa fuel supply system na direct injection type. Nakakatulong naman para hindi ganon kalakas ang fuel consumption nito. At pagdating naman sa performance, ito ay may lakas na 2,755 cubic centimeter displacement capacity, may 6-speed na gearbox at may transmission na automatic at manual. Depende sa kung anong variant ang pipiliin mo at sa kung saan ka mas sanay. Malakas din ang power output nito na kaya mag-produce ng maximum output level na 201 horsepower sa kada 3,000 to 3,400 revolution per minute. Habang maximum torque naman ito ay may 500 Nm sa kada 1,600 to 2,800 revolution per minute naman. Kaya ang average top speed na nagagawa nito ay umaabot sa 185 to 190 km per hour.
Pagdating naman sa braking system at suspensions nito, ito ay naka-ventilated disc type na sa front brake at drum brake type naman ang rear brake nito. At ang mga suspensions din nito ay talagang napaka-reliable. Dahil hindi mo naman kasi mapagkakatiwalaan ito o may sasabak sa malulubak kung hindi rin ganun katatag at katibay ang pagkakalagay sa mga suspensions nito. Ginamitan kasi ng naka-double wishbone sa front suspension at naka-lip spring with shock and coil spring naman ang rear nito. Kaya madalas ang iba pagdating sa malalayong probinsya at mabubundok na kalsada ay ito ang nais gamitin. Lalo na yung mga 4x4 o 4-wheel drive. Malakas ang kapit, maganda sa off-road. Pagdating naman sa steering wheel, ito ay naka-power steering na rin. Adjustable ang steering column at naka-rack and pinion ang gear type. Bukod pa dyan, ang modelong ito na Toyota Hilux Conquest ay sagana rin sa mga features tulad na lamang ng pagkakaroon nito ng anti-lock braking system. Meron na rin itong EVD o tinatawag na Electronic Brake Distributor. Bukod pa dyan, since sa off-road madalas ginagamit ang modelong ito, ay nilagyan na rin niya ng traction control system na bagay din talaga gamitin sa off-road. Bukod pa dyan ay sinamahan na rin niya ng brake assist at vehicle stability control system. Kaya ang pagdadrive natin ay hindi mawawala sa balanse kahit pa maisabak mo sa mapuputik na lugar at mababatong kalsada. At ang iba pa sa mga safety features nito ay ang madalas na rin natin nakikita sa iba pang mga sasakyan. Kaya na lamang nitong airbag sa passenger at sa driver side. May mga seat belts na rin ito sa kada upuan. Mayroong side and front impact beams, may crash sensor with child safety locks, at mayroon na rin itong rear camera sa front at rear parking sensor. May engine check warning at marami pang iba. Pagdating naman sa advanced safety features, ang modelong ito ay hindi rin pahuhuli. Nilagyan din kasi ito ng mga makabagong safety features na mas magpapanatag pa sa bawat araw na pagsakay mo dito. Kagaya na lamang ng pagkakaroon nito ng ISO fixed child mounts para ligtas sa anumang oras ang mga bata nating kasama sa loob nito. May kasama na rin itong ADAS o tinatawag na Advanced Driver Assistance System. Ang papel ng ADAS ay upang maiwasan ang mga pagkamatay at pinsala sa pamamagitan ng pagbabawas ng bilang ng mga aksidente sa kalsada at ang malubhang epekto ng mga hindi maiiwasang panganib kagaya na lamang ng pagkabangga, pagkasagi o pagkasemplang na rin. Ang mahalagang aplikasyon ng ADAS na kritikal sa kaligtasan ay kinabibilangan ng patukoy pag-iwas sa pedestrian, babala pagwawasto sa pag-alis ng lane. Ibig sabihin mas malakas ang sensor nito kung sakaling may biglang tatawid sa pedestrian. Meron na rin itong lane departure warning. Para sa kalaman ng marami, itong sistema ay sumusuporta naman sa driver kapag nagpapalit ng mga lane o direction sa kalsada. Sa pamamagitan nito, mas maiwasan ang anumang banggaan lalo na kung may mga biglang nag-overtake na kasabay mo sa kalsada. Tulad na lamang ng mga motorsiklo na madalas hindi natin nakikita sa side mirror, biglang nag-overtake kaya nababangga o nasasagi. Dahil sa sistemang ito ay mas magiging alerto tayo sa mga kasabay natin. Meron na rin itong advanced safety features na pre-collision system. Nasisense naman ng sistemang ito kung ang nasa harap mong sasakyan ay magmiminor ng bilis o bigla na lamang hihinto. Sa sistemang ito ay automatically na inilalapat ang preno kapag ang nasa harap mong sasakyan habang umaandar ay biglang nagminor o biglang nagbawas ng speed na kung saan ay bigla mo na lamang ding mababangga. Dahil sa pre-collision system ay bigla na lang itong ding magbe-brake kung ang nasa harap mong sasakyan ay bigla na lang huminto. Gaya ng madalas na sinasabi natin, ang mga sistema na yan ay pangkaragdagan lang din upang mas maging safe ang pagmamaneho. Pero ang pinaka-the best safety features pa rin nitong sasakyan ay nagmumula sa pagiging disiplinado ng driver at ng mga pasahero nito. Alright. May mga security features din itong kasama kagaya na lamang ng central locking, power door lock, anti-theft device at engine immobilizer system. Ang makikita mo naman pagdating sa interior nito, mga upuan na adjustable
with fabric upholstery at may mga headrest. Pagdating naman sa infotainment system, may 8 inches size display ang screen nito. May Apple CarPlay at Android Auto na rin kasama. At may connectivity na rin ito na Bluetooth, USB and auxiliary input, may FM and AM radio, may mga speaker sa front and rear at with voice control. Automatic na rin ito. Integrated with 2-day in audio. May napagandang display na rin ito ng instrument panel na makikita ang low fuel warning light, digital odometer, digital clock, tachometer, electronic multi-trip meter at door ajar warning. Ang multifunctional steering wheel nito ay may control naman sa iba pang mga sistema, kaya nakakabilib ang pagiging accessible din nito. At pagdating dito sa may external portion nito sa rear, makikita ang napakalawak na rear cabin space nito. May built-in sports bar na rin ito na matte black. Plastic yan pero ang loob niyan ay bakal kaya matibay na yan. Ang kadalasang maikakarga mo dito ay ang malalaking appliances gaya na lamang ng refrigerator, washing, mga sopa o kaya naman katre o kama ay kasyang-kasya rin talaga. Pagdating naman sa dimensions, dito naman natin maibabase ang laki ng sukat nito sa ibang mga kakumpetensya nito. May kabuuang haba kasi ito na 5,325 mm. May kabuuang taas din ito na 1,845 mm at lapad na 1,900 mm. Ang wheelbase size nitong sasakyan ay nasa 3,085 mm at seating capacity na 5 seats at 4 doors. May fuel tank capacity ito na 80 liters kaya mahaba-habang biyahe ang magagawa mo dito. Dito sa bansa, ang Toyota Hilux ay may 18 variant o 18 variant na klase. So depende na lang siguro sa iyo kung ano ang mas gusto mo sa mga variant nito o yung mas afford ng budget mo. Ang pinakamura ay ang Hilux 2.4 cab and chassis na nagkakahalaga lamang ng 861,000 pesos. Hanggang sa pinaka-top variant nito na nagkakahalaga naman ng 2,077,000 pesos dito sa bansa. Photon Thunder. Ang lakas ng makina ang siyang pangunahing ikinukonsidera ng mga taong naghahanap ng isang pickup truck na gagamitin sa kahit saang trail o anumang kondisyon ng kalsada. Kaya naman ng Photon Car Company ay binibigyang pansin ang kanilang sariling pambato na pickup truck na tinatawag na Photon Thunder. Ang pickup truck na ito ay inilabas sa kauna-unahang versyon noong 2015. Sa panahong karamihan sa mga pick-up truck ay madalas ginagamit lamang sa business o kaya namang service o panghakutan ng ilan nating mga kababayan. Ngayon sa bagong henerasyon ng modelong ito ay may makabago ring revelasyon. Idinisenyo kasi ito hindi lamang para gamitin sa personal na lakad, kundi pati sa kahit saan man. Gaya ng pamamasyal, adventure at pang-business na rin para sa bagong modelo na inilabas lamang noong nakaraang taon, ang Photon Thunder 2023 model. Ito ay may 6 na klase ng variant din na pagpipilian at pare-parehong may kalidad at maaasahan. Mula sa halagang nagsisimula sa 1,080,000 pesos hanggang sa pinakamataas nito na 1,385,000 pesos lamang para sa kanilang top variant. At pagdating sa panlabas na disenyo ay wala ka rin namang masasabi sa modelong ito. Ang Photon Thunder kasi ay may mabait na pormahan sa pangharap. Medyo simple at rugged. Ang overall looks na style nito ay nakakabilib na rin mula sa architecture design ng brand. Ngunit naglalaman ng ilang mga specs and features na nakatutulong sa pang-araw-araw na pagsakay. Gamit ang ilang mahalagang safety and security features, particular ang mga parking sensor, park assist, gamit na makatutulong lalo na sa mga alanganing lugar na pagpapaandar sa mga parkingan. Sinamahan din ito ng hill start assist and downhill assist control para naman sa mga paahon o pababang kalsada. Higit pa riyan, nilagyan rin itong Photon Thunder ng matitibay na braking system at suporta sa brake gaya ng ABS o anti-lock braking system. Kasama ang mga brake assist, ang electronic brake distributor na tumutulong sa maayos na paggamit ng brake procedure sa mga biglaang pagpepreno. Ang mill nitong Photon Thunder ay pinapagana ng 2.0 diesel engine, inline 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft at naka-CRDI na fuel supply system. Meron itong sapat na dami ng fuel tank capacity na 75 liters.
Kaya malayo-layong biyahe rin ang mararating mo gamit ang modelong ito na may average fuel consumption na 12 to 14 km per liter. Meron itong manual na transmission na may 6-speed variable gear shifting na kaya mag-produce ng maximum output na 160 horsepower sa kada 4,000 RPM. At 390 Nm ng torque naman sa kada 1,800 revolution per minute. Ang average top speed nitong modelo ay umaabot ng 165 km/h. Mabilis-bilis na rin naman at hindi na rin magpapahuli. Malakas din ang kabig nito lalo na sa mga paakyat. Ginamitan din ito ng matitibay na klase ng suspension. Gamit ang sariling kalidad ng brand ay nagkaroon ng isang maasang chassis frame, isang double wishbone sa front at lip spring suspension naman para sa rear nito. Ang mga brake ay kabilang sa mga inaasahan ng mga pasahero, lalo na sa mga emergency na pagpipreno. Ginamitan nito ng mga makakapit na brake gaya ng ventilated disc type sa front habang drum brake naman sa rear, na may kasama ang anti-lock braking system. Isang sistema nag-a-unlock sa maigpit na kapit ng brake kapag bigla mo itong nagamit sa hindi inaasahang pagkakataon. Sama rin dito ang nabanggitan natin kanina na electronic brake distributor na siyang tumutulong na ibalanse ang lakas ng braking system depende sa klase ng kalsadang dadaanan nito, lalo na sa mga bababatong kondisyon o di naman kaya sa kung gaano kabigat ang karga o ang bilis ng takbo nitong sasakyan. Sinamahan din ito ng brake assist na kasama naman sa pagpapalakas ng braking system. May mga sukat ang gulong nito na 265 by 60R18 at pwedeng-pwede sa off-road use. Itong Photon Thunder ay hindi lamang kabibiliban sa palabas na katangian maging sa interior nito dahil naglalaman ito ng ilang features na makatutulong sa bawat pagsakay tulad ng pagiging komportable at convenient nito. Meron itong mga upuan na naka-leather seat na ang cover, foldable at adjustable pa. May mga cup and bottle holder na rin ito, mga console pocket at iba pang lagayan ng mga maliliit na bagay. Kasama ang malamig na aircon system na may auto climate control. Makakaramdam ng komportableng pagsakay hindi lamang ang driver nito kundi maging ang mga pasahero nito. With rear AC ventilator, heater para sa mas kumpletong temperature ng aircon system nito. At nakakilis entry na rin at power window. Kaya okay na okay ang pagiging convenient nito. Meron din itong pinagsama-samang entertainment at connectivity na libangan sa malalayong biyahe. Gaya ng 10.25-inch size display at touchscreen pa na infotainment system. With Bluetooth connectivity, USB and auxiliary input ay makikita mo rin dito. Medyo malilibang ka lalo na kung ikaw ang driver nito. Bukod pa dyan, meron din itong FM and AM radio at mga speaker na rin sa harap at likurang bahagi nito. Para ang audio sounds nito ay kasama sa magiging maganda rito. At sa driver's side naman, ang karamihan sa control o switch ng mga sistemang ito ay makikita mo sa manubela. Isang multifunctional steering wheel na tinatawag kung saan narito na lahat ng kailangan mong switch para paganahin ang anumang sistema gaya ng aircon, mga sounds, connectivity, headlight at marami pang iba. Para nang sa ganun, ang focus ng mata ng driver ay nasa kalsada lang at hindi mawawala sa pagmamaniobra. Ang manubela nito ay ginamitan din ng power steering at track and pinion na kahit malulubak ay hindi pa rin magwiwigil ang manubela nito kung sakaling malulubak ang gulong. Adjustable din ang steering column na may adjust mo depende sa posisyon kung saan ka mas komportable. Medyo hindi ka rin mangangambas sa mga biyahe mo lalo na sa masamang kondisyon ng panahon. Dahil ang mga safety features na meron ito kagaya ng speed sensing door lock ay talaga mapagkakatiwalaan mo dito. Automatic na nag-a-unlock kasi ang pintuan kapag tumakbo na ang sasakyan sa napakabilis na takbo nito. Kaya dahil dito ay hindi na rin mabubuksan ng mga pasahero lalo na ng mga bata nating kasama habang tumatakbo ng mabilis. Sinamahan din ito ng rear cross traffic alert na para naman sa mga pagpapaatras. Meron din itong hill start and downhill assist control system. Gaya ng sinabi natin, ito ay mas mapapakinabangan mo lalo na sa mga paahon na kalsada o kaya naman ay pababa. Mas bagay itong gamitin lalo na kung mag-out of town kayo at pupunta sa matataas na lugar gaya ng Baguio o Tagaytay. Meron din itong engine check warning
para naman mamonitor natin kung kailangan na bang madala sa pinakamalapit na service center o kaya naman kung may mga sistemang sira sa loob ng makina o mga disconnected wire ay manonotify tayo o mapapaalahanan nitong sasakyan. Sinamaan din itong Photon Thunder ng isang Vehicle Stability Control System na sistema sa safe features para naman ma-maintain ang stability nitong sasakyan, lalo na kung magkakaroon ng mga biglaang pakurbada o kaya naman maidadaan mo sa madudulas at mababato sa mabilis nitong takbo. Itong Photon Thunder 2023 ay nilagyan na rin ng traction control system na magagamit naman natin sa mga mababato, matutubig, malulubak na kalsada at mas maa-appreciate mo ito sa mga off-road na gamitan. At ang hindi rin nawala sa modelong ito ay ang pagkakaroon ng child safety lock at day and night rear view mirror na pang-suporta naman lalo na kung may mga bata tayong kasama. Samantalang nagagawa naman ng day and night rear view mirror ay upang hindi tayo masilaw sa mga headlight ng mga kasunod natin na sasakyan, lalo na kung naka-high beam sila. Isa pa, nilagyan din ito ng napakaraming airbag sa driver at passenger side at sa curtain airbag naman na kung saan para naman sa mga pasahero na nasa likuran ay poprotektahan ang lahat ng mga ulo, lalo na kung magkakaroon ng kolisyon o banggaan ay makakaligtas pa rin tayo kahit papano. Kabilang pa sa mga safety features din na hindi nawala sa modelong ito ay pagkakaroon ng mga seatbelt sa kada upuan. May seatbelt warning para malaman kung sino ang hindi mga naka-seatbelt, lalo na kung nagpapatakbo ng mabilis. Meron itong front and side impact beams, crash sensor at mga parking sensor. Bukod pa dyan, kasama rin sa modelong ito ang mga security features na mag-iingat naman sa sasakyan upang hindi magalaw o manakaw ng mga taong magtatangka dito. Kaya na lamang ng pagkakaroon ito ng central locking, engine immobilizer system, power door lock, anti-theft device at anti-theft alarm system, na kung saan kahit gamitan pa ng mga electrical procedure o anumang traditional procedure na pagkarnap ay hindi rin uubra sa mga makabagong sistemang ito, dahil yan sa mas pinatatag na safety features ng brand na inilagay sa bagong modelong ito. Meron itong fuel tank capacity na 75 liters. Para sa kabuang dimensyon, ito ay sumusukat ng taas na 1,870 mm. Ang kabuang lapad nito ay nasa 1,940 mm. Ang haba naman nito ay nasa 5,340 mm. May ground clearance size na 220 mm. May seating capacity ito na 5 seats at may wheelbase size na 3,110 mm. Ang kabuang bigat nito ay tumitimbang ng 2,605 kg. Malaki rin ang rear cabin space nito, kung saan pwede mong paglagyan ng malalaking appliances o bagay o kaya naman motor na mapagkakasya mo dito. Dahil dyan ay talagang makakasulit at mapapakinabangan mo ito sa mga panghakutan, lalo na kung malalaki o mabibigat na bagay ang iyong hahakutin. Meron itong 6 na variant na inilabas sa Philippine market. Unang-una ang pinakamababang variant nito na tinatawag na Photon Thunder 2.0 4x2 EL manual transmission. Ito ay nagkakahalaga ng 1,080,000 pesos. Ang pangalawa dito ay ang Photon Thunder 2.0 4x2 EL automatic transmission na nagkakahalaga naman ng 1,150,000 pesos. Ang pangatlo nito ay tinatawag na Photon Thunder 2.0 4x2 manual transmission na nagkakahalaga naman ng 1,180,000 pesos. May pangapat din na variant nito na tinatawag naman na Photon Thunder 2.0 4x4 manual transmission na nagkakahalaga naman ng 1,298,000 pesos. At ang panglima nito ay ang Photon Thunder 2.0 4x2 automatic transmission na nagkakahalaga ng 1,300,000 pesos. At ang pinaka-top variant nito na tinatawag naman na Photon Thunder 2.0 4x2 automatic transmission sports na nagkakahalaga naman ng 1,385,000 pesos dito sa bansa. Ang Isuzu D-Max. Kung naghahanap ka ng pinakamurang pickup truck ngayon, yung magagamit mo sa iyong negosyo, di naman kaya sa iyong travel adventure ride, ang Isuzu ay nag-o-offer ng pinakamagandang pickup truck na perpekto para sa lahat ng iyong lakad at sa mura nitong price tag. Ang bagong Isuzu D-Max 2024 model.
Ang Isuzu D-Max ay ang entry ng Isuzu Philippines sa mid-size na pickup truck segment dito sa bansa. Ito ang workhorse ng Japanese brand na idinisenyo para dumaan sa anumang klase ng kalsada at anumang paggagamitan. Namana nito ang pagiging maaasahan ng Isuzu Fuego at ng iba pang mga nauna dito na pick-up truck ng brand. Pero mas marami ditong inilagay ng mga katangian gaya ng pangkaligtasan at kaginhawaan sa pagsakay upang umangkop sa pamumuhay ng mga Pilipino sa araw-araw. Ang bagong Isuzu D-Max ay nagkaroon din ng 9 na klase ng variant na pagpipilian. Mula sa pinakabababang variant nito na nagkakahalaga lamang ng 917,000 pesos hanggang sa pinakamataas na klase ng variant nito na nagkakahalaga naman ang 1,905,000 pesos. Ang bagong update sa modelong ito ay siguradong magugustuhan mo. Hindi lang sa napakagandang porma nito ngayon, kundi pati na rin sa pagkakaroon ng bagong features at yan ang iisa-isayin natin. Bali ang Isuzu D-Max kagaya ng ibang mga modelo ay ginamitan din ng reliable machine, isang dekalidad na klase ng makina na nagpapanatili sa pangalan ng brand bilang isang mapagkakatiwalaang Japanese automaker hindi lamang sa bansa kundi pati sa iba't ibang bansa pa. Itong bagong Isuzu pickup truck kung papansinin sa bagong update nito ngayon ay na-refresh ang kaunting bahagi ng disenyo nito sa harap, gaya ng nakakaakit na two-tone na signature design muscular power frontal grille radiator nito. Mas na-elevate nito ang pagiging brusko ng datingan. At sa ibaba, ang open type design lower grille naman ay nagkaroon ngayon ng mas malalaking butas na honeycomb design. Ang kagandahan nito ay mas maraming airflow ang direktang pupunta sa engine nito at upang makadagdag na rin sa cooling system ng makina habang tumatakbo itong sasakyan. Meron din itong na-redesign na LED headlamp na kung saan ang daytime running light nito ay nasa itaas na portion kumpara sa dating modelo na nasa ibaba pa. Kasama ang lower fog lamp nito na nagbibigay sa modelo ng mas magandang visibility sa madidilim na kondisyon. At ang side-to-side profile ay same pa rin nung sa dating modelo. Nagkaroon nga lang ng bagong estilo ng rim type at mags at mas pinalaking gulong na may eleganting 8-inch matte dark gray alloy wheels. At isang kapanapanabik na bagong kulay ng body na tinatawag na Islay Gray. Tulong ng malalaking gulong nito ay napapanatili ang stability sa malulubak na klase ng kalsada sa pamamagitan ng pinalawak ding mga rim at matitibay na suspension. Ang rear portion naman makikita ang bagong mga ilaw nito na 3-type LED design tail lamp. Kaya ang overall looking nitong bagong Isuzu D-Max ay napaka-competitive na klase. Kaya nitong makipagsabayan sa pormahan pa lang ng ilang brand competitor gaya ng Toyota Hilux, Ford Ranger, Mitsubishi Triton at Nissan Navara. Bukod pa dyan, ano pa nga ba ang na-upgrade pa sa modelong ito? Pagdating sa internal, meron itong bagong infotainment system na may sukat na 10.1 inch. May kasama na itong Apple CarPlay at Android Auto. Nilagyan din ng mga bagong pindutan para sa audio sounds at mga connectivity. Meron din itong Bluetooth, FM and AM radio at ang lahat ng mga variant ay nakakuha ng tiga-6 na speaker maliban sa pinaka-top variant nito na may 8 speaker sa kabuuan. Ang Isuzu D-Max 2024 model ay mayroon ding voice control system para mas mapadali ang access at mas convenient na rin. At isang navigation system para sa internal satellite o nagsisilbing built-in maps GPS nitong sasakyan. Hindi mo na kailangan pang magpakabit nito sa aftermarket. Kasama ang multifunctional na steering wheel o bagong disenyo ng manubela nito na kung saan karamihan sa mga control maging sa audio sounds at connectivity ay narito na para sa pagpapadali ng access, lalo na kung nagmamaneho ka ay mas madali mo na lamang ding mapipindot ang mga buton dito kung kinakailangan. Ang Isuzu D-Max 2024 model ay may bagong design din ng instrument cluster na naka-multi-information display o MID. Nagpapakita ng maraming impormasyon katulad ng fuel gauge, odometer, trip meter,
outside temperature at ng iba pang gauge na makikita mo dito. Makikita rin mismo sa display nito ang mga importanteng mensahe gaya ng warning sign at iba pang mahalagang impormasyon. Na naka-TFT design na ito ngayon, na kung saan ang itsura ay parang monitor screen na rin. At ang pinakamataas na variant nito ay nakakuha rin ng advanced features sa aircon system, gaya ng naka-dual zone climate control na kung saan ang bawat nakasakay dito, pasahero man o driver, ay may control sa kanya-kanyang preferred na temperature. Nakukomportable ka talaga. Itong third generation Isuzu D-Max ay equipped na rin sa drive assist features na kinabibilangan naman ng forward collision warning. Sinusuri ng sistemang ito ang daanan habang bumabaybay sa kalsada at nagmamaneho para ma-detect ng mas maaga kung may nakaambang panganib o pagkabangga. Halimbawa na lang may sasakyan sa unahan na biglang hihinto o di naman kaya biglang babagal ang bilis, ay kusa nitong masisense para mag-apply ng autonomous emergency brake o biglang paghinto. Nilagyan din ito ng misapplication mitigation system, isang safety features na kung sakaling matapakan natin ng hindi sinasadya ang accelerator pedal o gasoline nito, ay hindi rin basta-bastang aandar ang engine para hindi mauwi sa pagkabangga o matinding disgrasya kung magkataon man na matapakan ito. At isa pang feature sa bagong modelo ay ang pagkakaroon din nito ng adaptive cruise control system. Ito ang sistema na kung saan i-adjust ang speed nitong sasakyan at idinidepende sa bilis ng sasakyan na nasa unahan. Kung bumabagal ang sasakyan sa harap, ay kusa rin itong babagal at bibilis. At kapag gamit mo ang sistemang ito, ay may chance maipahinga ang mga paa mo sa pagtapak ng accelerator o di naman kaya hands-free sa manubela. May time kang gawin o hawakan ng ibang bagay sa oras na gumagana ang adaptive cruise control system nito. At sa loob naman, ang lahat ng bagong Isuzu D-Max ay nagkaroon ng maayos na pagkakalatag ng cabin na binibiyayaan ng napakaraming standard na convenience features. Ang dashboard at ang trim ng bagong D-Max ay mas upscale kumpara sa naunang modelo. Sa top of the line na variant nito, makakakuha ka ng soft touch plastic at leather wrapping sa mga pangunahing touchpoint. Nag-restyle din ng manubela nito na gumagamit ng mga eleganteng disenyo. At ang screen ng infotainment system ay mahusay ding isinama sa center console ng dashboard panel nito. At ang mga buton at switch naman ay idinagdag din sa bago nitong bersyon. Tanging ang top of the line na LSE 4x4 automatic transmission ang nakakuha ng mga brown na leather na upuan, habang ang ibang variant ay nakakuha ng tela na cover sa mga upuan. Ang mga piling variant ay nakakuha ng 12 volts accessory socket na nakakabit sa kung saan ito mapapakinabangan ng mga pasahero, habang ang mga USB port ay standard sa buong saklaw, kung saan dito ay pwede kang makapag-charge. Ang lahat ng variant ng bagong Isuzu D-Max ay may kasamang mga pangkaligtasan gamit para sa pang-araw-araw na pagsakay. Ang LSE 4x4 automatic transmission na top of the line nito ay nakikinabang mula sa 7 airbag, habang ang natitira sa line-up model ng D-Max ay nakakuha lamang ng driver at front passenger unit na airbags. At sa iba pang mga safety features, tanging ang range stopping trim lang ang nilagyan ng auto-dimming rear view mirror, pati na rin ng front at rear parking sensor na may reversing camera. Habang ang ibang mga pagpipiliang variant nito ay nakakuha naman ng rear parking sensor na may kasamang backup camera. At ang pinakabago para sa ikatlong henerasyon ng Isuzu D-Max 2024 model ay ang pagkakaroon nito ng Advanced Driver Assistance System o tinatawag na ADAS. Ang ADAS ay isang catch-all na term para sa anumang uri ng teknolohikal na katangian na ginagawang mas ligtas, mas madali o mas komportable ang pagmamaneho o pagsakay ng bawat pasahero sa loob ng kalsada. Maaari itong saklawin ng lahat ng mga sistema ng pangkaligtasan, mula sa pangunahing pag-andar
tulad ng babala o warning sign sa iyo ng isang potensyal na banggaan, hanggang sa mas advanced na mga kinakailangan tulad ng otomatikong pagpapalit ng mga linya. Meron itong safety features para dyan na tinatawag na lane change keeping assistant. Sinusuportahan ka sa oras na nagpapalit o lilipat ng linya sa kalsada para hindi makasagi o makabangga ng ilang mga sasakyan na kasabayan. Binubuo rin ito ng forward collision warning, autonomous emergency brake, turn assist, misapplication mitigation, adaptive cruise control, manual speed limiter, automatic high beam, lane departure warning, blind spot monitoring, rear cross traffic alert, at multi-collision brake system. Sa dami ng safety features na nakapaloob sa bagong modelong ito, tiyak na magiging pangunahing pagpipilian ito pagdating sa pick-up truck segment sa hinaharap. Bukod sa may maaasahang kalidad, tibay at tatag ng bawat nilalaman, ay ginawa pang mas advanced at high-tech sa pagkakataong ito. Ang bagong pickup truck ay nakakuha rin ng malakas na power output mula sa ipinamanang makina na nanggaling pa sa mga ninunong modelo. Binubuo pa rin ito ng Blue Power Plant at RJ4E engine na may alinman sa 1.9 liter o 3.0 liter engine displacement na turbo diesel. Ang RJ4E ay may 1.9 liter engine para sa mga low variant nito. Ay gumagawa ng malusog na maximum output naman na 148 horsepower sa kada 3,600 RPM. At 350 Nm ng torque naman sa kada 1,800 to 2,600 RPM. Habang ang Blue Power Engine na may 3.0 liter na para sa mga top of the line na variant nito ay nagpapalabas naman ng mas makapangyarihang 187 horsepower sa kada 3,600 RPM at 450 Nm ng torque naman sa kada 1,600 to 2,600 RPM. Ang parehong makina ng bawat variant ay ipinares sa parehong mga naka 6-speed na automatic o manual na transmission nito. Ang bilis na nagagawa ay nakadepende rin sa laki ng makina at sa lakas ng power output. Gaya ng naka 1.9 liter engine ay tumatakbo sa pinakamabilis na 170 to 175 km per hour. Habang ang mga naka 3.0 liter engine naman ito ay tumatakbo naman sa bilis ng 180 to 185 km per hour. Ang bagong Isuzu D-Max ay merong 78 litro ng fuel tank capacity na maaari mong ikarga at kumukonsumo ng hanggang sa 15 to 18 km per liter. At ang mga suspensions naman ng lahat ng third generation ng Isuzu D-Max ay mayroong dynamic drive platform. Dagdagan pa yan para mas mapahusay ang biyahe at kaginhawaan. Itong midsize na pickup ay nilagyan ngayon ng double wishbone front suspension na may mga coil spring at lip spring with shock absorber naman para sa rear suspension. Meron itong matitibay at makakapit ding brake na naka-ventilated disc sa front at ordinary drum brake type naman sa rear. Ginamitan din ito ng magandang klaseng kombinasyon ng manubela at steering na naka-power type at track and pinion. De-adjustable ang steering column kaya panigurado kahit may kalakihan ito hindi masyadong mabigat i-maneuver. Bukod pa dyan, itong bagong Isuzu pickup ay nilagyan din ng mga security sense para hindi mapasok, magalaw o manakaw ng kahit na sino sa pamamagitan ng mga security sense nito na nagkakahalaga ang kasalukuyang presyo nito mula sa 917,000 pesos hanggang sa pinakamataas na variant nito na nagkakahalaga ng 1,905,000 pesos. Nissan Navara Pro X. Ang Nissan Navara ay isang mid-size na pick-up truck at ito ang isa sa perpektong obra ng 80 taong karanasan ng brand sa paggawa ng ilan sa mga pinakamahusay na pick-up truck sa mundo. Marami itong upgrade bukod sa visual improvement, improved reliability, maging pati sa performance level. Sa external design, mas kamanga mga kaibigan ang pinapakitang imahe nito sa sariling estilo
May pinagsama-samang kombinasyon ng pagiging matapang, maangas, masungit at malabruskong katangian. Dala ng pinaumbok na hood panel na parang muscles mga kaibigan, mga blackout garnish na nakapalibot sa malaking radiator grill nito at pagkakaroon ng full black powerful design front bumper grill radiator na napakalaki kaya napakaangas ng dating. Meron din itong lower bumper at front skid plate extension na may red-orange accent. Nagbibigay naman ng sporty looking design at pinapakita ang kahandaan sa anumang klase ng kondisyon ng kalsadang dadaanan. Kasama ang mga naka-projector LED type na mga ilaw nito, gaya ng headlamp, daytime running light na mga naka-LED type na rin. Maliban sa mga turn signal light indicator, meron din itong mini fog lamp sa lower portion para sa karagdagang visibility. At sa side profile naman, halos kumpleto na rin ang setup mga kaibigan. Meron na rin kasi itong mga built-in cladding sa fender at quarter panels na sinamahan pa rin ng mga kaunting accent ng red and orange, kasama ang mas pinalaking mga gulong sa kasalukuyan na may kabuuang sukat na 255 by 65 R17. Mga kulay itim din na alloy mags at isang side step board para mas mapadali ang pagsakay. Sa rear portion naman, ang malaking bahagi ng cabin nito ay mayroong malawak na espasyo para sa mga kargamento. Mas mapapakinabangan mo ito lalo kung ikaw ay nagninegosyo. Kasyang-kasyang motorsiklo dito, malalaking appliances gaya ng refrigerator, washing machine o isang malaking generator. Ang maximum load capacity kasi nito ay kayang-kaya ng hanggang sa 961 kg pag naka-manual ang transmission, habang 952 kg naman pag automatic ang transmission. Itong nasa video nga pala natin mga kaibigan ay ang pinaka-top variant ng Nissan Navara, tinatawag na Pro 4X automatic transmission 4x4. Merong 9 na klase ng variant na pagpipilian ang inilabas ng brand sa Philippine market, mula sa pinakamababang variant na nagkakahalaga ng 1,115,000 pesos at itong top variant na nagkakahalaga naman ng 1,850,000 pesos, na available lamang sa pagkakaroon ng full-blooded pickup truck body design na may 4 na pintuan at dual cab body ang lahat ng mga variant nito. Kasama sa mga nagpapaganda sa external design nito ay ang quarter decal sa side-to-side profile na nilagyan ng Pro 4X 4x4 at ang naka-in-boost na flagship name na Navara sa rear tailgate nito. At narito na rin ang signature design na LED taillight at roof railing. Masasabi mo talagang preparado ang modelong ito para sa kahit anumang lakad o kahit sang adventure riding, sa pamamagitan ng matitibay na suspensions at chassis frame na inilagay dito. Bilang isang mid-size, itong Nissan Navara Pro 4X kasi ay may matitibay na body-on-frame construction na tinatawag na F-Alpha platform na dinevelop ng Nissan para mapanatili ang katatagan kahit anong klase man ng kalsadang dadaanan. At ang suspensions na ginamit dito sa front ay naka-double wishbone suspension na may mga coil spring, habang naka-multi-link suspension naman ang rear nito na sinusuportahan na magagandang klase ng shock absorbers. Meron din itong magandang klase ng manubela na kumukontrol sa lahat ng pagpapaandar. Ginamitan ito ng power steering type na klase, isang adjustable na steering column at naka-rack and pinion. Sa mga nakagamit na, mararanasan nito ang medyo may kabigatan na pagmamaneuver, lalo kapag mabagal. Normal lang po yun sa isang pick-up truck. Dahil sa laki ng gulong nito at laki ng kaha, ay talagang may kabigatan ito kapag mabagal ang takbuhan. At naka-power steering lang kasi. At sa ilalim nitong hood, ay naroon pa rin ang familiar na 2.5 liter na YD25 DDTI diesel engine nito na nagpapaandar dito. Naka-inline 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft at may fuel supply system na CRDI. Ang mil nito ay ipinares sa alinman sa manual o automatic na transmission type nito na may 6 o 7 speed variable gear shifting, depende sa variant na pipiliin mo. Gumagawa ng lakas ng hanggang sa 187 horsepower sa kada 3,600 revolution per minute at 450 Nm ng torque naman sa kada 2,000 revolution per minute.
Ang average na top speed nitong Nissan Navara ay umaabot ng 175 km/h. At may malaki-laking fuel tank capacity din itong sasakyan na naglalaman naman ng 80 liters ang full tank at kumukonsumo ng 14 km/L. Wala ka nang masasabi dyan dahil napakatipid na talaga niyan. Pagdating sa interior, mas kinumpleto sa magagandang bagay ang makikita mo sa loob ng top-of-the-line variant na Navara Pro 4X kumpara sa ilang mga variant nito. Itong top variant kasi na nasa video natin ay mayroong mga naka-leather cover na mga upuan na may Pro 4X stitching, habang ang ibang mga variant ay mga naka-leather cover at may halong fabric na disenyo ng mga upuan. Inilagay pa rin ng Nissan sa Navara ang sikat na features nito na tinatawag na Zero Gravity Seats. Ang features na ito sa mga upuan ay dinisenyo ng Nissan sa lahat ng klase ng variant nito na parang zero gravity space travel ng NASA sa kalawakan, na kung saan pinapanatili ng mga zero gravity features na upuan nito ang iyong body posture sa perpekto ng posisyon ng pagkakaupo, na kung saan hindi ka makakaramdam ng mabigat sa iyong katawan o parang nakalutang na pakiramdam habang nakasakay ka dito, para mas maging relax ang biyahe, lalo na kung ikaw ang nagmamaneho. Dahil dito ay hindi ka basta-bastang mangangalay at mananakit ang mga bat o balikat mo kahit pa sa malalayong biyahe. At ang isa pang bagong appointment nitong Nissan Navara Pro 4X na nasa video natin ngayon ay ang na-redesign na manubela nito, na kung saan ay nagkaroon din ng bagong multi-information display sa gauge cluster na high type at may kabuuang sukat na 17-inch colored TFT display na nasa gitna ng dalawang cylindrical gauge nito. At ang bagong gulong ay may kasamang mga control sa navigation na makikita rin sa bagong screen ng gauge cluster. At para sa iba pang internal features, itong Nissan Navara ay mayroon ding 8-inch advanced touchscreen display na may audio infotainment system para sa lahat ng variant nito. Maliban dito, nilagyan din ito ng Apple CarPlay at Android Auto, mga connectivity, Bluetooth, USB, iPad, auxiliary, radio tuner at ang 6 na setup ng speaker nito mula sa harap at likod na bahagi ng interior base. Nilagyan din itong bagong Navara ng maraming 12-volt socket, pati na rin ng mga USB port charging na nakakalat sa buong cabin. At higit pa riyan, sinamahan pa ito ng around view monitor na isang 360-degree system na camera, o mas kilala sa tawag na 360 camera. Nagbibigay daan para makita ang driver na maigi ang buong paligid ng sasakyan sa loob at para mas mapalakas ang seguridad at pangkaligtasan. At isa pa, nilagyan din ang top-of-the-line variant na Pro 4X ng dagdag na mode system na tinatawag na off-road monitor. Nagbibigay ng mas magandang view sa loob ng terrain sa paligid ng kotse. Gagamit mo ito lalo na sa masusukal o hindi pamilyar na lugar dahil mache-check mo ng maigi ang kapaligiran bago ka bumaba ng sasakyan. At pagdating naman sa mga safety features nito, ang Nissan Navara ay naglalaman ng napakaraming mga safety measure para mas mapanatili ang kaligtasan habang tayo ay nakasakay dito. At gaya ng pagkakaroon din ito ng napakaraming mga airbags, meron driver seats at passenger sa harap at nakalagay sa mga gilid. Meron din itong side curtain airbags at may kasama na ring mga seatbelt sa kada upuan. Kaya kahit papano, magkakaroon man ng kolisyon o banggaan ay safe na safe pa rin ang mga pasahero. Bukod pa dyan, itong Nissan Navara ay nilagyan din ng mapagkakatiwalaang braking system na naka-ventilated disc sa front at naka-drum brake type naman sa rear. Nilagyan din ito ng ABS o anti-lock braking system na suporta para sa mga biglaang preno. Ito kasi ang nag-a-unlock sa mahigpit na kapit ng brake upang maiwasan ang pagkaskid ng gulong at tumantong sa malalang aksidente. At sinamahan pa ito ng EBD o Electronic Brake Force Distribution. Dagdag din ito sa lakas ng kapit ng brake lalo na kung bigla kang magpipreno sa mga pababang kalsada na may kargang mabibigat. Itong bagong Nissan ay nilagyan din ng Vehicle Dynamic Control o BDC, isang klase ng Electronic Stability Control na gumagamit ng sensors at naka-install sa sasakyan para mamonitor ang pag-ikot ng gulong at pati na rin ng steering wheel position nito.
may yaw rate at mga lateral acceleration. Itong bagong pickup ng Nissan, lalo sa top variant nito, ay nilagyan din ng manufacturer ng isang intelligent mobility features na kinabibilangan ng Intelligent Emergency Braking o IEB na nakamonitor sa harap ng sasakyan para sa mga biglaang tumatawid na pedestrian at mga biglang humihinto na sasakyan sa unahan. Ay kusa itong mag-a-apply ng brake sa mga hindi inaasahang pagkakataon upang maiwasan ang pagkabangga. Sinamahan din ito ng Driver Attention Alert o DAA. Ito naman ang safety features na may sensor pa rin na nakakabit dito sa Nissan Navara. Ang minomonitor naman ng safety features na ito ay ang capability ng driver. Lalo na kung ang driver ay lasing, inaantok, inaatake sa puso, ay nasisense ng sensor na to para nang sa ganun ay kusang hihinto o kaya naman hindi na aandar sa pagkakataong ma-detect na delikado ang kondisyon ng driver. Kabilang din dito ang rear cross traffic alert para maiwasan ang pagkabangga sa pagpapatras ng sasakyan. Meron din itong blind spot monitoring upang maiwasan din ang pagkabangga sa mga pakurbada na may biglang sumusulpot na sasakyan. Sinamahan din ito ng intelligent lane intervention para sa mga linya na makikita sa kalsada at isa pang intelligent cruise control system na magagamit natin sa mga off-road riding o dun sa mga lupaing kalsada. Sinamahan pa ito ng intelligent forward collision warning, automatic na emergency braking at kill start assist control system. Mga sistemang makatutulong talaga para mas mapanatili ang kaligtasan sa loob at labas ng kalsada habang tayo ay nakasakay dito. Kasama ang ilan pang particular safety features gaya ng parking sensor sa front na may kasamang mga kamera, nilagyan ng crash sensor, engine check warning, vehicle stability control system, kasama ang front and side impact beams at marami pang iba. Sa sobrang dami ng safety features nito ay mapapabilib ka talaga dito, lalo na kung gumagana nga sa mga ganong senaryo. Pagdating naman sa security features mga kaibigan, itong Nissan Navara Pro 4X ay nakakuha rin ng magagandang klase ng security sense para maiwasang makarnap, mawala sa pinagpaparkan o di naman kaya mapagana ang makina kahit wala ang susi. Inilabas ito sa Philippine market na may siyam na klase ng variant na nagkakahalaga mula sa 1,115,000 hanggang sa 1,850,000 pesos sa kasalukuyan. Mitsubishi Triton. Ang Mitsubishi Triton 2024 model mga kaibigan, kung papansinin natin ay parang kamukha lang din ng previous model na Mitsubishi Strada ang buong hugis laki ng body figure nito. Pero pagdating dito sa harapan, makikita mo ang malaki ngayong pagbabago sa modelong ito. Ito ay inspired sa modelo ng bagong Nissan Navara din kung papansinin. Well, yun naman talaga ang pinagtularan nito kasi ang Mitsubishi brand at Nissan sa mga hindi nakakalam ay partners company na ng mga sasakyan ngayon. Meron itong massive front grille design ngayon at mas pinanipis na clearance lamp at mas magandang projector LED headlamp na may kasama na ring daytime running light, high beam, low beam, mga turn signal lamp at mga nakahiwalay na fog lamp sa ibaba. Meron itong naka-seek lamp accent na chrome garnish sa magkabilaan, kaya ang angas nitong tingnan. Itong nasa video nga pala natin mga kaibigan ay ang Mitsubishi Triton na GLS variant 2-wheel drive automatic transmission. Bali itong modelo kasi ay inilabas sa Philippine market na may 7 klaseng variant na pagpipilian. So mabalik tayo sa forma nitong nasa video. Maganda ang pagka-color red nito. Bumagay sa color combination ng mga black finish at garnish chrome accent, gaya ng malapad na mga side mirrors nito na mga naka-chrome cover na rin, kasama ang mga naka-chrome handles na makikita sa bawat pintuan nito. Meron itong mulang harapan hanggang sa likurang bahagi ng pintuan na side-to-side stepboard para sa magandang access ng pagsakay at upang hindi ka mahirapan lalo na kung naka-heels ang sasakay dito. At ang malaking sukat ng mga gulong nito ay bumagay rin sa pormahan nitong modelo. Meron itong kabuuang sukat na 265 by 60 or 18. Tubeless tires na rin ito kaya less maintenance ka na dito. Pagdating sa mga suspensions, itong Mitsubishi Triton ay ginamitan sa front suspension
ng independent wishbone na may kasamang shock absorber at malaking coil spring para sa magandang bouncing kung may dadaan ito sa malulubak na kalsada. Napakatibay tingnan at mukhang maaasahan lalo na sa pangmatagalan. Ang brakes naman na ginamit dito sa front ay naka-ventilated disc type. Ang maganda sa bagay na yan, kapag naka-ventilated disc kasi ay siguradong makapit lalo na sa mga emergency braking. Napakaganda ng style at design ng side profile nito. Napakataas tingnan at napakabrusko. At additional tip lang mga kaibigan, meron na pong nabibili sa kasa ng mga fender cladding accessories para sa Triton 2024 model. Yung ilalagay mo dito sa front fender at dito sa quarter fender nito. Pagdating sa rear portion, meron itong suspensions na tinatawag na lip spring at may mga nakakabit na shock absorbers. May matibay na differential at buong chassis frame na kahit sa anong klase o kondisyon ng kalsada ay siguradong kakayanin. Narito na rin sa ilalim ang spare tire nito. Ang maganda rito, original size ito ng tires at pareho lang din ng Max design ang nilagay dito. Medyo mahaba pa ang rear cabin space nito kung saan pwede mong kargahan ng malalaking gamit, appliances o kaya naman motorsiklo ay pwede mong pagkasyahin dito. May magandang klase itong design ngayon ng tail lamp. Kung sa dating modelo ay naka-teardrop design ang tail light nito, sa bagong modelo ngayon na Mitsubishi Triton, ito ay naka-T-shape design na at LED pa rin. Meron itong daytime running light, kasamang brake light, clearance lamp at mga turn signal lamps nito. Medyo na-elevate ang pormahan nito ngayon at mas naging matatag ang visibility nito. Lalo na sa madidilim kasi mas kitang-kita siya. At dito sa ibaba, ang rear bumper nito na may color silver at center stepboard panel. Meron itong built-in bed liner na rin nakasama upang mas maging makapit at hindi dudulas ang mga bagay na ilalagay mo dito at mas naging perfect siya para pagkargahan. Ito ang maganda sa mga pick-up truck gaya nito dahil may ganitong space for cargo talaga. Meron na rin itong Mitsubishi Triton 2024 model na built-in roll bar dito sa kanyang rear cabin space na kung saan galing mismo sa Mitsubishi at original made sa Thailand. Kaya naman hindi mo na rin kailangan magpakabit nito aftermarket kung itong variant ng Mitsubishi Triton GLS automatic transmission ang pipiliin mo. At i-check naman natin ang second row seat interior base nito. Kung papansinin mga kaibigan, meron itong makakapal at malalapad na mga upuan. Hindi pa ito mga naka-leather cover pero mukhang matibay na rin naman ang fabric cotton na inilagay dito. Well, okay lang din naman kasi kahit papano, based na rin sa aking experience ay hindi naman mainit sa balat ang mga ganitong klase kung mabibilad man ito sa araw. Pero pwede mo rin namang ipa-leather seat cover to aftermarket. Meron din itong center armrest. Medyo mahirap nga lang tanggalin dahil wala siyang hilaan o hawakan para maibaba mo agad. At may kasama na rin itong bottle and cup holder. Para sa mga pasahero na may hilig magkape, pwede mo ring magawa yan habang nakasakay ka dito. Iba talaga ang pakiramdam kapag bago lang ang sasakyan. Masarap gamitin at masarap sakyan. Fresh na fresh pang amoy at amoy bago talaga. Medyo hindi mahirap ang pagsakay dito dahil nga sa may built-in stepboard siya, kaya hindi ganun kahirap umakyat kahit hindi ka ganun katangkad. Pwede pa pala ang 3 o hanggang sa 4 na pasahero dito sa likuran. Lalo na kung hindi naman kayo ganun kalaki, ay kasyang-kasya rin talaga. Maraming access kahit papano tulad na lamang nitong rear o center reading lamp. Pwede mong paganahin lalo na kung nadidiliman ka. Meron na rin itong mga bulsa sa likuran ng upuan. Pwedeng paglagyan ng ilang mga gamit, bagay o mga papeles. At kasama rin sa mga features pa nito ang mga USB port charging system. Kahit mga pasahero ay ma-enjoy ang napakahabang biyahe kung may mga ganitong klaseng sistema. O saan, kapag nalobat ang gadget ay pwede mong isaksak dito para makapag-charge ka. Ang mga inner rear door handle nito ay mga naka-chrome na rin. Napaka-class ng dating at mukhang mamahaling tingnan. Meron din itong mga grip handle para kahit papano ay hindi nakakangalay habang nakahawak ka dito o kahit saan pa man. Meron din itong mga seat belt sa kada upuan na siyang mga pangunahing safety features nito para kahit papano kung magkakaroon man ng matinding pagpipreno ay hindi ka basta-bastang tatalsik sa kinauupuan mo. At oo nga pala, ang rear brake nito ay ginamitan ng drum brake type na klase. Ay napakahabang dimension at napakalaking klase ng sasakyan. Ito yung mga tipo nakakabiliban sa kalsada
dahil hindi basta-bastang didikitan na mga maliliit na kasabayan. At pagdating naman dito sa front seat interior base nito, mas maluwag ito ng kaunti sa second row seats para komportable at makakagalaw ng maayos ang magmamanage ng manubela nito. Ang driver seats nito ay 6 na beses mong pwedeng i-adjust sa magkakaibang posisyon. Meron itong seat lever sa parting kaliwa na kung saan dito mo mai-adjust ang posisyon ng upuan. Pwede mong pataasan, pwede mong pababaan. Nakadepende sa iyo kung saan ka mas magiging komportable. Kahit gaano kasiguro kalaki ay mapagkakasya mo ang sarili mo dito. Narito na rin ng power door lock o yung tinatawag na window master switch nito, na kung saan may mga controls sa mga bintana nito, kasama ang controls sa mga side mirror. At ang manubela nito ay multifunctional na rin. Narito na ang lahat ng control pati sa ibang mga switch function, gaya ng sounds, ng infotainment, pati ng phone connectivity at iba pang mga sistema na makatutulong sa iyo para mas maging accessible ang pagdadrive. Ang steering type na ginamit dito ay hydraulic power. Ang hydraulic power steering type ay gumagamit ng pressurized hydraulic fluids para mas magaang ang pagpapaliko-liko o pagkabig ng manubela. Meron din itong steering gear type na rack and pinion para kapag naman nadaan tayo sa malulubak, hindi magwiwigil ang manubela nito o hindi maapektuhan ng pagkalubak sa daan. Ang steering column ay nakatilt and telescopic at adjustable din. Napakaganda ang analog type na combination ng TFT instrument meter panel gauge na kung saan nagbibigay ng readout sa driver. Dito lumalabas ang ilang mga impormasyon tungkol sa pagpapaandar nitong sasakyan, gaya ng milyahe, bilis, konsumo. Narito rin ang fuel gauge nito at may digital clock na rin nakasama. At isa rin sa pinaka nagpapaganda sa interior nito ay ang pagkakaroon ng infotainment o libangan lalo na sa mahahabang biyahe. Nilagyan ito ng freestanding 9-inch infotainment system na detached screen. May Apple CarPlay at Android Auto na rin. Kasama ang mga connectivity gaya ng Bluetooth, FM and AM radio, auxiliary input at may USB input na rin. Kasama ang iba pang mga accessories, power outlet, controls sa mga aircon system at iba pang gamit. Gaya ng climate control system na naka-dual zone. May heater na rin ito at naka-engine start and stop button na rin. Meron din itong wireless charging system na kung saan ilalapag mo na lamang dito ang cellphone mo at magcha-charge na. Napakaganda ng garnish ng shifting lever frame. Nakakapanginayang siguro kung magagasgasan nito. Meron din itong maliliit na bulsa at lagayan ng mga coins. May bottle and cup holder at itong center armrest sa front seat. Sa ilalim ay may center console pocket na rin. Lagayan ng iba pang mga gamit. Kasyang-kasyang isang tablet sa lalim nito na parang 10 cm siguro ang sukat. Ang passenger seat ay may 4 na way para mai-adjust ang posisyon. At dito sa harap ng passenger seats, makikita ang upper and lower glove box compartment nito. Pwede mong paglagyan ng iba pang mga gamit na pagkakasya dito. Napakaluwag na mga glove box compartment nito. I think marami ka talagang mailalagay ng mga bagay dito. At ito nasa taas, makikita ang vanity mirror. May front dome light at meron pang secret pocket dito. At pagkatapos nyan, makikita sa ilalim kung paano buksan ang fuel lid nito. Nito lang naman yan, hihilaan mo lang ang lever at magbubukas ng fuel lid. Tara, tingnan natin. Itong Mitsubishi Triton ay may fuel tank capacity na 75 liters. Naka-diesel engine ito at napakatipid ding kumonsumo. Kaya nitong kumonsumo pagdating sa city ride ng hanggang sa 10 to 11 km per liter. Habang sa highway naman ay kaya nitong umubos ng 1 litro sa loob ng 14 to 16 kilometro. Sa ibaba ng lever ng fuel lid ay narito rin ang lever ng hood panel nito para mabuksan. Sa ilalim ng hood, makikita ang napakagandang set ng engine mechanism. Ang Mitsubishi Triton ay may makina na 2.4 liter diesel engine, naka-inline 4-cylinder, 16 valve at dual overhead camshaft. May kasama na rin itong turbocharge. Sa mga hindi nakakalamang, turbocharge ang mas nagpapalakas palalo sa hatak nito. Mas makakatipid ka din sa gasolina at mas maraming RPM ang nagagawa. Meron itong transmission type na automatic at naka 6-speed na rin ang gear shifting. Gumagawa ito ng maximum output na 180 horsepower sa kada 3,500 RPM at maximum torque na 430 Nm sa kada 2,250 hanggang sa 2,500 revolution per minute.
Ang bilis nitong modelo batay na rin sa mga nakagamit ay umaabot ng 170 to 180 km per hour. Bukod pa dyan, sinamahan din ito ng makabagong mga safety features gaya ng anti-lock braking system, brake assist at electronic brake distributor. Mga safety features na tumutulong sa brake para suportahan ng maayos na paggamit nito. Ang ABS na nag-a-unlock sa maigpit na kapit ng brake sa mga biglaang pagpipreno. Binibigyan ka ng sandaling pagkakataon para makaiwas sa mga mababangga mo. Sinamahan din ito ng traction control system at vehicle stability control system na magagamit mo lalo na kung sa mga off-road o malulubak na kalsada mo ito papaandarin. Dahil dito ay may babalanse ng maayos ang pagmamaneho at pagmamanage ng manubela. At itong bagong Mitsubishi Triton mga kaibigan ay hindi rin pinabayaan sa pagkakaroon ng advanced safety features na inilagay dito. Gaya na lamang ng tinatawag na bago ngayon, ang Trailer Stability Assist. Idinisenyo ito upang kontrolin ng bawat gulong ng sasakyan para maisaayos ang bawat pag-ikot nito. Kung halimbawa na lamang may daan natin sa madudulas na klase ng kalsada, yung tipong nagwiwigil sa pag-andar ng mga gulong o nawawala na sa maayos na pagmamaneho ang driver nito. Itong bagong sistema na tinatawag na Trailer Stability Assist ay ginawa para hindi magkaroon ng aksidente sa oras na nagkaroon ng mga ganong klaseng kondisyon. Meron din itong Forward Collision Mitigation System. Itong bagong safety features din ng Mitsubishi na kung saan iniiwasan ng anumang pagkabangga lalo na kung may mga biglang nagpipreno na sasakyan sa unahan mo. O di naman kaya ay biglang may tumatawid na mga pedestrian. Ito ay nag-a-apply ng automatic braking sa oras na magkakaroon ng ganong klaseng senaryo sa kalsada. Meron din itong Lane Change Assist System. Isang safety features din na sumusuporta sa pagpapalipat-lipat ng linya sa loob ng kalsada para maiwasang makabangga o makasagi ng mga kasabayan. At bukod pa dyan, sinamahan din ito ng Auto High Beam na kusang tumataas ang headlamp nito sa oras na kinakailangan. Halimbawa na lamang napakadilim na sa daan, ay automatic ding lalakas ang ilaw nito at automatic ding maglulow o bababa kung may mga makakasalubong kang sasakyan. Meron din itong speed sensing door lock. Usada mang naglalak ang mga pintuan nito sa oras na mabit nito ang 20 km per hour na bilis. Meron itong rear cross traffic alert na susuporta naman sa pagpapaatras mo lalo na kung nasa parkingan ka. Para nang sa ganun, kapag may biglang mga dumarating na sasakyan sa likuran mo habang ikaw ay nagpapatras, ito ay mag-a-apply din ng brake para nang sa ganun ay hindi mo maatrasan ang mga biglang sumusulpot sa likuran. Sinamahan din ito ng blind spot monitoring na magagamit mo sa mga biglang pakurbada at sa mga sumisingit na sasakyan. Meron din itong hill start assist control na para naman sa mga paakyat na kalsada o mabubundok na klase ng lugar. Sinamahan din ito ng engine check warning para malaman kung nagkakaroon ng aberya o malfunction ng buong sistema ng makina nito para madala natin sa pinakamalapit na service center. At isa pa, meron din itong emergency stop signal na nagpapakita ng senyales para sa ibang mga sasakyan kung magkakaroon ng biglaang paghinto sa gitna ng kalsada. Meron din itong parking safety features gaya ng parking sensor sa front and rear bumper nito. May kasamang rear camera for better parking assistant at isang 360 camera para makita ang buong kapaligiran nitong sasakyan. Lalo na kung masisikip ang lugar ay mas maganda na ring meron nito para nakikita mo kung may masasagi kang debris o ibang mga sasakyan sa paligid. At syempre para naman sa mga baby o bata nating kasama, sinamahan ito ng child safety lock para hindi basta-bastang mabuksan ang mga pintuan at ISO fixed child mounts para mas komportable ang kanilang pagsakay. Meron itong side impact beams na pumuprotekta sa anumang kolisyon upang hindi mapuruhan ang mga nakasakay dito sa loob. At may crash sensor na rin. May mga kasamang airbag sa passenger and driver seats na puprotekta sa anumang masiselang parte ng bahagi ng katawan natin kung magkakaroon ng matinding pagkabangga o pinsala nitong sasakyan. At kung napakarami ng safety features, nilagyan din ito ng maraming security features para hindi basta-bastang magalaw, mapagana o makarnap ng kahit na sinong magtatangka dito. Para sa kabuuang presyo mga kaibigan, itong nasa video natin
ay nagkakahalaga ng 1,582,000 pesos.